Itinanggi ni Big Bang G-Dragon at iba pang K-pop stars ang akusasyon sa kanila na gumagamit daw sila ng iligal na droga. Muli namang napashake it off ang mga Swifties sa kaka-release lang finally ng 1989 Taylor's version. Narito ang report. The long wait is over! Narito na finally ang 1989 Taylor's version album ni Queen Taylor Swift. Re-recorded ito ng kanyang 2014 hit album. Kaya naman talagang napashake it off ang mga Swifties. At bukod sa original 16 tracks ng album, kasama rin dito ang 5 pang From the Vault o unreleased songs ni Tay-Tay, gaya ng Say Don't Go. Nag-number 1 trending agad ang album sa iba't ibang streaming platforms. Nag-crash pa raw ang Spotify at Apple Music kanina matapos itong ilabas ayon sa ilang report. Bukod sa mga kanta, inilabas din ni Taylor ang ilang photos para sa naturang album. May sweet letter pa si Taylor para sa kanyang fans. Sabi niya, "This moment is a reflection of the woods we've wandered through and all this love between us still glowing in the darkest dark." Kasunod naman ng paglabas ng kanyang bagong album, ayon sa report ng Bloomberg, opisyal ng bilyonaryo si Taylor dahil sa kanyang music. Itinanggi naman ni Big Bang G-Dragon ang mga akusasyong ibinabato ngayon sa kanya. Sa report ng Korean news website na Sumpi, sinabi ng K-pop star na hindi totoong gumagamit siya ng iligal na droga. Pero nangako si G-Dragon na tutulong siya sa investigasyon ng mga pulis. Bukod kay GD, nadawit din sa issue ng iligal na droga ang K-pop group na BTS. Pero agad itong itinanggi ng kanilang management na Big Hit Music at sinabing papanagutin nila ang mga nagkakalat nito. Kumakalat din online na nadamay dito si Les Seraphim member Kim Chae-won, G-Idol member Soyeon at aktres na si Park Sun-joo. Pero agad itong itinanggi ng mga management nila pati na ng mga pulis. Mga kapatid, Jania Lipon po, laging maging updated sa latest sa entertainment and lifestyle para maging una sa balitaan. Bisitahin at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.